Isang digital na paalam na hindi namamalayang magiging huli. Isang pag-uwing hindi na kailanman mangyayari. Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat pag-ibig na ibinibigay natin, may kaakibat itong tiwala. Isang paniniwalang lubos nating kilala ang taong pinag-aalayan natin ng ating puso. Ngunit paano kung ang tiwalang iyon ay isang salamin lamang na sa isang iglap ay maaaring mabasag at ipakita ang isang imaheng hindi mo kailanman inakala. Ang kwentong ating tutunghayan ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay isang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo na pinag-isa ng pag-ibig ngunit winasak ng mga lihim na mas malalim pa sa inaakala. Ito ang salaysay ni Clyde Imperial, isang binatang simple lamang ang pangarap, ang makasama habang buhay ang kanyang kasintahang si Denise Montalban. Para sa kanya, si Denise ang larawan ng isang disenteng babae, isang call center agent na ang tanging mundo ay ang trabaho, ang kanilang relasyon at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit sa isang iglap, ang mundong iyon ay guguho. Ang biglaang pagkawala ni Denise ay magbubukas ng isang pinto patungo sa isang madilim na katotohanang nakatago sa likod ng mga email, mga bank transfer at isang marangyang pamamahay sa alabang. Paano hahantong ang isang masayang pagbabalikbayan ng isang mag-asawang expat sa isang karumal-dumal na krimen? At paano sisirain ng isang digital trail ang lahat ng pinaniniwalaan ng isang nagmamahal na kasintahan? Samahan ninyo kami sa pagtalunton sa bawat bakas ng isang pagtataksil, isang desperadong paghahanap at isang hustisyang mahahanap sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Pebrero 6, 2017, alas 2 ng madaling araw. Sa malamig na liwanag na nagmumula sa screen ng kanyang telepono, binabasa ni Clyde Imperial ang huling mensahe mula sa kanyang kasintahan, si Denise Montalban. "Pauwi na ako, pagod from work." Mga salitang simple, ordinaryo at bahagi na ng kanilang gabi-gabing ritual. Si Denise, isang 26 na taong gulang na call center agent sa Ortigas, ay kagagaling lang sa kanyang night shift. Para kay Clyde, ito ay isa lamang sa hindi na mabilang na mga pag-uusap na naghuhudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw ng trabaho at ang pagsisimula ng kanilang oras para magpahinga. Wala sa kanyang kamalayan na ang mga simpleng salitang iyon ay hindi isang ordinaryong pamamaalam, kundi isang tuldok, isang huling digital na bakas bago siya lamunin ng katahimikan. Kinabukasan, Pebrero 7, gumising si Clyde sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang good morning message mula kay Denise, walang update tungkol sa kanyang pag-uwi. Karaniwan kapag hindi ito agad nakakasagot, may kasunod na paliwanag, nakatulog, nalobat o na traffic. Ngunit ngayon ang katahimikan ay nakakabingi. Sinubukan niyang tawagan ang telepono nito ngunit walang sumasagot. Nag-aalala, tinawagan niya ang matalik nitong kaibigan na si April, nakatrabaho rin ni Denise. Ang sagot ni April ay nagdulot ng unang bugso ng kaba sa dibdib ni Clyde. Hindi rin pumasok si Denise sa trabaho kagabi at hindi rin ito nagpaalam. Ang sunod na tawag ay sa landlady ng boarding house kung saan ito tumutuloy. Ang balita ay lalong nagpatindi sa kanyang pangamba. Hindi umuwi si Denise. Sa isip ni Clyde, inisa-isa niya ang lahat ng posibleng dahilan. Kilala niya si Denise, ang mundo nito ay umiikot lamang sa isang simpleng routine, trabaho, boarding house at paminsan-minsang pamamasyal sa mall o kainan kasama ang mga kaibigan. Hindi ito tipo ng taong bigla na lang aalis ng walang paalam, hindi ito palalabas o mahilig sa biglaang lakad. Iyon ang pagkakaalam niya, iyon ang Denise na kanyang minamahal. Sa pag-asang ayaw niyang maging praning, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka may biglaang emergency sa pamilya o isang personal na bagay na hindi pa nito nasasabi. Ngunit habang lumilipas ang mga oras na nagiging araw, ang pag-asa ay dahan-dahang napapalitan ng takot. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Ang telepono ni Denise ay nanatiling naka-off. Walang anumang senyales ng kanyang presensya sa social media. Ang kanyang pamilya na nooy nagsisimula na ring mag-alala ay sinimulan na ring magtanong sa mga kamag-anak at kakilala. Ngunit ang sagot ay iisa. Walang nakakaalam kung nasaan si Denise Montalban. Ang babaeng kilala sa pagiging responsable at maingat ay tila naglaho na parang bula. Noong Pebrero din, matapos ang halos 4 na araw ng walang tigil na pag-aalala at paghahanap, wala nang ibang pagpipilian ang pamilya ni Denise at si Clyde kundi ang dumulog sa mga awtoridad. Sa presinto ng pulisya, habang formal na inihahain ang isang missing person report, naramdaman ni Clyde ang isang malamig na agos ng realidad. Ang kanyang personal na pag-aalala ay isa ng opisyal na kaso. Sa interrogation room, ang mga tanong ng mga investigador ay tila mga punyal na tumutusok sa kanyang pagkatao. Bilang siya ang huling nakakausap ni Denise, ang focus ng pagdududa ay natural na bumaling sa kanya. "May pinag-awayan ba kayo?
May problema ba sa relasyon ninyo? Paulit-ulit niyang iginiit na wala silang problema, na mahal niya si Denise at siya rin ay desperadong mahanap ito. Ngunit sa mga mata ng ilan sa mga kaanak ni Denise, nakikita niya ang bahid ng hinala, isang tingin na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Habang ang puso niya ay nagdurugo sa pag-aalala para sa kasintahan, kailangan pa niyang depensahan ang kanyang sarili mula sa isang krimen na hindi niya ginawa. Habang tila mabagal ang usad ng opisyal na investigasyon, naramdaman ni Clyde na hindi siya maaaring manatili na lamang na naghihintay. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang humanap ng sarili niyang mga sagot. Binalikan niya ang mga lugar na huling pinuntahan ni Denise, kinausap ang mga kaibigan nito sa trabaho, ang mga kasama sa boarding house, maging ang mga kapitbahay. At doon sa gitna ng mga ordinaryong kwentuhan, lumabas ang isang impormasyong nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ayon sa isang kapitbahay, may ilang beses na raw na nakita si Denise na sumasakay sa isang magarang itim na SUV. Sa tuwing nangyayari iyon, isang lalaking hindi pamilyar sa kanila ang kasama nito. Ang detalyeng ito ay isang malaking dagok para kay Clyde. Isang itim na SUV, isang hindi kilalang lalaki. Ito ay isang piraso ng puzzle na hindi akma sa larawan ng Denise na kanyang binuo sa kanyang isipan. Ang impormasyong ito ay hindi na lamang nagpatindi ng kanyang pag-aalala. Nagtanim ito ng binhi ng pagdududa at lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon na alamin ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa kanyang pag-uwi sa apartment ni Denise, dala-dala ang bagong impormasyon, pakiramdam ni Clyde ay para siyang naglalakad sa isang lugar na pamilyar, ngunit biglang naging banyaga. Ang bawat gamit sa silid, ang mga damit, ang mga libro, ang mga litrato nila ay tila mga testigo sa isang buhay na hindi niya lubos na nauunawaan. At sa gitna ng lahat, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na naiwan, ang laptop ni Denise. Nakapatong ito sa maliit na mesa, sarado at tila isang itim na kahon na naglalaman ng mga sekretong naghihintay na mabuksan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang sagot ay nasa loob ng makinang iyon? Hinawakan niya ito, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang mga nanginginig na kamay. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang login screen na humihingi ng password. Anong password ang gagamitin niya? Inisip niya ang lahat ng posibleng kombinasyon. Birthday niya, birthday ni Denise, pangalan ng kanilang alaga, walang gumana. Hanggang sa isang petsa ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanilang anibersaryo. Sa huling pag-asa, itinipa niya ang mga numero, isang click, at ang screen ay nag-unlock. Sa pagbukas ng desktop, isang pamilyar na wallpaper nila ni Denise ang sumalubong sa kanya. Sa unang tingin, walang anumang kakaiba. Ngunit habang sinisimulan niyang galugarin ang laman nito, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ang unang pinuntahan niya ay ang browser, ang digital na bintana sa mga huling aktibidad ni Denise sa internet. Binuksan niya ang web history. Sa listahan ng mga pinuntahang websites, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon, ang madalas na pag-access ni Denise sa kanyang personal na email. Doon nagsimula ang kanyang paghukay sa isang mas malalim na misteryo. Dahil nakasave ang password sa browser, isang click lang ay nabuksan niya ang inbox ni Denise. Sa simula, ang mga email ay karaniwan, mga promo, mga abiso mula sa trabaho, mga mensahe mula sa mga kaibigan. Ngunit habang nag-i-scroll siya pababa sa mga mas lumang mensahe, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, isang username na hindi pamilyar sa kanya, Jay Stallon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang unang email thread sa pagitan ni Denise at ni Jay Stallon. Ang mga unang palitan ng mensahe ay tila normal na pag-uusap. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod, ang bawat salita ay tila isang unting paglalason sa kanyang isipan. Ang tono ng pag-uusap ay nagbago. May halong pangaakit, mga pahiwatig ng isang kasunduan at mga paglalarawan sa isang adventure na malinaw na hindi bahagi ng buhay na ipinapakita ni Denise sa kanya. Bawat pangungusap ay isang sampal sa katotohanang pinanghahawakan niya. Maingat niya yang sinundan ang bawat thread, bawat reply. At doon niya natuklasan ang isang konkretong ebidensya ng ibang mundo ni Denise, mga salitang bayad, schedule at mga detalyadong usapan tungkol sa mga tagpuang may kinalaman sa pagtatalik. Ang kanyang paningin ay nanlabo, ang kanyang paghinga ay naging mabigat.
Ito ba ang kanyang Denise, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay? Kasunod ng mga email, may natagpuan siyang mga attachment. Nang buksan niya ang mga ito, bumungad sa kanya ang mga screenshot ng mga bank receipt mula sa isang online transfer application. Magkakaibang petsa, magkakaibang halaga, ngunit iisang pangalan ng nagpadala, ang parehong Jay Stallon. Inisa-isa niya ang mga ito, 5,000, 7,000, 10,000. Sa loob lamang ng ilang linggo bago siya nawala, umabot sa kabuuang 22,500 ang naitalang halaga na tinanggap ni Denise. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos magpabagsak sa kanya. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay hindi na lamang tungkol sa kung nasaan si Denise. Napalitan ito ng isang mas masakit na katanungan, sino ba talaga si Denise? Ang mga ebidensyang nasa harap niya ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng may lihim na buhay na pinupunduhan ng pera mula sa isang estranghero. Sa gitna ng naghahalong galit at pighati, isang desisyon ang kanyang ginawa. Sa halip na talikuran ang masakit na katotohanan, pinili niyang sundan ang bakas na ito. Dahil alam niya gaano man kapait na maaaring ito na lamang ang tanging daan upang mahanap si Denise at malaman ang tunay na nangyari. Lumapit siya sa isang kaibigan na bihasa sa teknolohiya at ipinakita ang kanyang mga natuklasan. Hiniling niya ang tulong nito upang itrace ang IP address at ang online footprint ng email sender na si Jay Stallon. Sa loob ng ilang oras ng masusing paggalugad sa internet, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Nagawa nilang matukoy ang lokasyon kung saan huling ginamit ang email account. Ang resulta ay lalong nagpalalim sa misteryo. Ang IP address ay nagmula sa isang high-end na subdivision sa Alabang, isang lugar na malayong-malayo sa simpleng buhay ni Denise sa Ortigas. Hindi ito isang ordinaryong apartment o condo ng isang middle-class na empleyado. Ito ay isang eksklusibong village, isang komunidad ng mga mayayaman, mga negosyante at mga expat. Ang ideyang ang kanyang kasintahan ay may koneksyon sa isang lugar na ganon karangya ay isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Dala ang lahat ng digital na ebidensya, ang mga email, ang mga bank transfer at ang address sa Alabang. Nagpasya si Clyde na bumalik sa pulisya. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang siya isang nag-aalalang kasintahan. Isa na siyang saksi na may hawak na mga susi na maaaring magbukas sa kaso ng pagkawala ni Denise Montalban. Ang mga impormasyong dinala ni Clyde sa mga investigador ay nagbigay ng bagong buhay sa tila natutulog na kaso. Ang address sa Alabang ang naging unang matibay na lead na kanilang nakuha. Agad silang nagsagawa ng beripikasyon. Ayon sa record ng Homeowners Association ng naturang subdivision, ang bahay na konektado sa IP address ay nakarehistro sa pangalan ng mag-asawang James at Alona Yatco. Parehong nasa edad 50, mga expat na nagmula sa Amerika at umuwi sa Pilipinas noong 2012. Kilala sila sa komunidad bilang mga taong may maliliit na negosyo, tahimik ang reputasyon at namumuhay ng komportable. Wala ni isang reklamo o anumang masamang record na nakakabit sa kanilang mga pangalan. Nang i-cross-reference ng mga pulis ang email na Jay Stallon sa kanilang mga sistema, lumitaw na ito ay nakalog sa mismong Wi-Fi network na nakarehistro sa pangalan ng mag-asawa. Ang digital trail ay malinaw at direkta dahil dito idineklara ng pulisya sina James at Alona Yatco bilang mga persons of interest sa pagkawala ni Denise. Abril 2017, halos 2 buwan na ang lumipas mula nang huling makita si Denise. Ang pag-asa na mahanap siyang buhay ay unti-unti nang lumalamlam. Nagpasa ang mga investigador ng request para sa isang search warrant para sa tahanan ng mga Yatco. Hindi naging madali ang proseso. Ang pagkuha ng warrant para sa isang bahay sa loob ng isang pribado at gated na komunidad ay nangangailangan ng matibay na basehan. Ngunit ang digital trail na ibinigay ni Clyde, ang mga email, ang bank transfers at ang testimonya niya ay naging sapat na ebidensya upang aprubahan ito ng korte. Sa araw ng operasyon, maaga pa lang ay nagtipon na ang mga tauhan ng pulisya sa labas ng malaking bahay sa Alabang. Ang katahimikan ng umaga sa Marangyang Subdivision ay binasag ng pagdating ng kanilang mga sasakyan. Nang ipakita ang warrant sa mag-asawang Yatco, halata ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Si James, isang Amerikano, ay nagpakita ng isang seryoso at kumpiyansang tindig. Si Alona naman, ang kanyang asawang Pilipina, ay maingat ang bawat kilos, tila hindi handa sa biglaang pagbisita. Sinubukan nilang questionin
questionin ang legalidad ng operasyon, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga awtoridad. Legal ang mga papeles at wala silang pagpipilian kundi ang sumunod. Sinimulan ang masusing paghahanap. Mula sa sala hanggang sa mga silid-tulugan, bawat sulok ng bahay ay siniyasat. Ngunit walang lumitaw na anumang kahina-hinalang ebidensya. Ang loob ng bahay ay maaliwalas, malinis at organisado, walang bakas ng anumang gulo o krimen na naganap. Para sa mga pulis, nagsimula silang mag-isip na baka sila ay nagkamali ng direksyon hanggang sa ang atensyon ng isang investigador ay natuon sa kanilang bakuran. Nang buksan nila ang pinto sa likuran, isang malawak at malagong damuhan ang kanilang nakita, isang tipikal na bakuran ng isang mamahaling bahay. Ngunit para sa mga sanay na mata ng mga taga-forensic team, may isang bahagi na hindi akma, isang maliit na patch ng lupa malapit sa pader na tila bagong tambak at hindi pantay ang pagtubo ng damo kumpara sa ibang bahagi. Hindi ito kapansin-pansin sa unang tingin, ngunit para sa kanila ito ay isang malinaw na indikasyon na mayroong isang bagay na tinangkang itago sa ilalim. Agad na inutos ang paghuhukay. Ang lahat ay natahimik, ang mga pulis, ang forensic team at maging si Clyde na naghihintay ng balita mula sa malayo. Ang mag-asawang Yatko na nakatayo sa gilid at pinagmamasdan ang bawat pagpala sa lupa ay hindi na maitago ang kaba sa kanilang mga mukha. Ilang minuto lamang ng paghuhukay ang lumipas ng isang pala ang tumama sa isang bagay na malambot. Lumitaw ang unang piraso ng tela, pagkatapos ay isang buto, at habang lalong lumalalim ang hukay, unti-unting lumabas ang halos buo ng labi ng isang babae na sa estado na ng agnas. Ang damit na suot nito ay agad na kinilala ng mga kaanak na naroon bilang ang damit na huling isinuot ni Denise Montalban. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa ay gumuho. Ang pagluluksa ng pamilya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran. Si Clyde na nakatanggap ng balita sa telepono ay napaluhod, ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan, dala ang bigat ng katotohanang natagpuan na niya ang kanyang hinahanap, ngunit sa paraang hindi niya kailanman gugustuhin. Bagamat halos sigurado na sila, isinailalim pa rin sa DNA testing ang mga labi. At tulad ng inaasahan, kinumpirma ng laboratorio ang kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Ang natagpuang katawan ay walang iba kundi si Denise Montalban. Sa gitna ng pagluluksa, ang tanong ay nanatili. Ano ang totoong nangyari kay Denise at ano ang motibo ng isang tila respetadong mag-asawa para gawin ang isang karumal-dumal na krimen? Sa pagkakadiskubre sa katawan ni Denise, ang investigasyon ay lumipat mula sa isang missing person case patungo sa isang murder investigation, at ang mag-asawang Yatko ang naging pangunahing mga suspek. Sa kanilang interogasyon, unti-unting lumabas ang isang larawan ng kanilang buhay, isang larawang malayong-malayo sa unang impresyon ng isang tahimik at normal na mag-asawa. Noong 2012, matapos mamuhay ng higit 2 dekada sa Amerika, nagpasya sina James at Alona na bumalik at manirahan sa Pilipinas para magretiro. Ang kanilang 2 anak ay naiwan sa Amerika, mayroon ng sariling mga pamilya, kaya't silang 2 na lamang ang nanirahan sa kanilang bagong bahay sa Alabang. Sa panlabas, ang kanilang buhay ay perpekto. Ngunit sa likod ng kanilang mga saradong pinto, mayroon silang isang kakaibang arrangement. Ayon sa mga recovered emails at sa kanilang mga testimonya, lumitaw na si James ay may hilig sa thrill at laging naghahanap ng mga bagong karanasan. Ang mag-asawa ay sumusubok ng mga third party sa kanilang intimacy, kung minsan ay bayad at kung minsan ay mga kakilala online na pumapayag sa kanilang setup. Hindi ito isang beses na pangyayari. Mayroon silang sistema at malinaw na sinasadya ang paghahanap ng mga taong papasok sa ganitong uri ng relasyon. Dito pumasok si Denise sa kanilang buhay. Nakilala umano nila ang dalaga sa isang online dating platform. Sa simula, ang palitan ng mensahe ay maingat, ngunit habang tumatagal, lumitaw ang tunay na intensyon. Tinanggap ni Denise ang alok kapalit ng pera. Ayon sa mga bank transfer at email, 3 beses silang nagkita, at ang pangatlong pagkikita ang naging pinakamapanganib. Sa kanilang testimonya, parehong iginiit ng mag-asawa na isang aksidente ang nangyari. Ayon sa kanila, sa huling pagpunta ni Denise sa kanilang bahay, naging rough ang kanilang aktibidad. Sa gitna ng kanilang pagtatalik, hindi umano napansin ni James na masyadong mahigpit ang kanyang paghawak sa leeg ni Denise hanggang sa ito ay mawalan ng malay. Sa puntong iyon, nagpanik ang mag-asawa. Sa halip na humingi ng tulong o dalhin si Denise sa ospital,
ospital, ang una nilang inisip ay ang kanilang reputasyon. Natakot silang mabunyag ang kanilang lihim na buhay, isang lihim na maaaring sumira sa kanilang pangalan, sa kanilang mga negosyo at sa imaheng maingat nilang binuo sa kanilang komunidad. Kaya't gumawa sila ng isang malamig na desisyon. Para itago ang kanilang sikreto, itinago nila ang katawan ni Denise. Inilagay nila ito sa isang malaking plastic bag, hinukay ang isang bahagi ng kanilang bakuran at doon siya inilibing. Hindi nila inaasahan na may maghahanap sa kanya ng ganoon katindi. Hindi nila inaasahan na may isang kasintahang susundan ang bawat digital na bakas na kanilang iniwan. Habang lumalabas ang mga karumal-dumal na detalye, si Clyde ay lalong nalubog sa isang dagat ng halo-halong emosyon, galit dahil niloko siya ni Denise, pighati dahil sa trahedyang sinapit nito, at pagkalito sa katotohanang ang babaeng kanyang minahal ay may buhay na hindi niya kailanman nalaman. Sa korte naging malinaw ang mga ebidensya, ang digital trail, ang katawan sa kanilang bakuran at ang kanilang testimonya ay lahat nagtuturo sa kanila bilang mga salarin. Sinubukan pa ng kanilang depensa na igiit na ito ay aksidente ngunit hindi ito kinagat ng hukom. Ang bigat ng kanilang desisyon, ang hindi paghingi ng tulong, ang hindi pag-report ng insidente at ang aktibong pagtatago sa ebidensya ang nagpatibay sa hatol. Idineklara silang guilty sa salang pagpatay at nahatulan ng tig-isang habambuhay na pagkakakulong. Habang tumatakbo ang kaso, ang pangalan ni Denise ay nabahiran ng putik. Marami ang humusga sa kanya, sinasabing deserve niya ang nangyari dahil sa kanyang pinasok na buhay. Ngunit marami rin ang nagtanggol, sinasabing walang sino man ang may karapatang husgahan ang isang taong hindi na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ingay, naiwan si Clyde, isang lalaking winasak ng dalawang magkaibang katotohanan. 2 taon ang lumipas. Ang mga sugat sa puso ni Clyde Imperial ay sariwa pa rin, ngunit ang matinding kirot ay unti-unti nang napapalitan ng isang mapurol na sakit. May mga gabi pa ring hindi siya makatulog, iniisip kung saan siya nagkamali, kung paano niya hindi napansin ang mga senyales sa buhay ni Denise. Ang pagtataksil at trahedya ay nag-iwan sa kanya ng isang malalim na pilat ng kawalan ng tiwala. Upang subukang ibalik ang sarili sa normal, sumali siya sa isang outreach event at doon sa gitna ng pagtulong sa iba nakilala niya si Anna Jane Manalo, isang 24 na taong gulang na guro sa elementarya. Si Anna ay ang kabaligtaran ng unos na dumaan sa buhay ni Clyde. Siya ay tahimik, mabait at marunong makinig. Hindi niya kailanman pinilit si Clyde na magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Sa halip, binigyan niya ito ng espasyo at katahimikan, isang ligtas na lugar kung saan maaari siyang maging mahina. Dahil dito natural na nagbukas ang loob ni Clyde sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim at naging isang ugnayan na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Sa piling ni Anna, muling naramdaman ni Clyde ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Hindi nagtagal, tuluyan nang nakabangon si Clyde mula sa mapait na karanasan. Noong taong 2023, ikinasal sila ni Anna sa isang seremonyang simple ngunit puno ng tunay na saya. Paglipas ng ilang buwan, isinilang ni Anna ang kanilang unang anak, isang simbolo ng bagong buhay at bagong pag-asa na lalong nagbigay ng kulay sa kanilang mundo. Sa ngayon, ang mga sugat na minsan ay nagpabigat sa buhay ni Clyde ay tuluyan ng humilom. Ang kwento ni Denise ay mananatiling isang masakit na aral, isang paalala sa mga lihim na maaaring itago ng sinuman. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang nanaig na katotohanan sa buhay ni Clyde ay ang katotohanang ang pagbangon ay posible at ang kapayapaan ay dumarating sa mga handang magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa kanilang mga sarili at magsimulang muli. Sa huli, hindi ang trahedya ang nagtakda ng kapalaran ni Clyde. Ito ay ang kanyang desisyon na piliin ang liwanag, ang pag-ibig at ang pag-asa sa kabila ng lahat ng dilim na kanyang pinagdaanan.